Good morning mga ka-NG! Isa na namang siksik sa mga negosyo tips ang aming inihanda para sa inyo sa umagang ito. Kaya naman, wag na nating patagalin pa. Ito po si Miss A at ito ang Negosyo Goals, gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Kapag siya na ang bumanat sa eksena, tsak nakakabagin ka sa kakatawa. Pero this time, busog ang tiyan ng mga customers niya sa sarap ng budbod o rice toppings niya. Negosyo ni Mosang, ipapatikim sa atin. Kayo ay nasa Bago Bantay, ang tinatawag nating Little Tondo of Quezon City. Ang aking negosyo ay ang aking kainan. Ang tawag nila dito, Elsep Budbod. So, for sure, alam mo na, di ba? Ang laki ng katawan ko, kainan to. Dahil hilig ko ang kumain. Actually, nagsimula to noong sometime 2009. Tapos, yung una kong tindahan talaga, ulam ang mga tinitinda. I came from a family na yung nanay ko ay mahusay na cook. So, may tindahan kami noon pa nung kabataan ko. Kainan din. Sabi ko, kasi naalala ko sinasabi niya, walang lugi kapag pagkain. Meron akong barkada na nakatira sa akin. May mga border ako, mga bading sa bahay ko. Yun. Sabi niya sa akin, ate, dapat meron kang distinct food. Kumbaga parang main food. Sabi ko, oo, ano yun? Meron kang specialty talaga. Ano yun? Sabi niya, hanap tayo. Tapos, maghanap ka nga. So yun, we came up with the special fried rice and then yung may simple lang, scrambled egg. Tapos nilagyan namin ng malulutong na baboy, na mascara. Tapos may add-on na kami ngayon. Pwede mong lagyan ng... Basta budburan mo, bahala ka. Kasi diba, mahilig naman tayo yung mga Pilipino, mahilig maraming ulam. Diba? O kaya, maraming kanin, konti ulam. Basta lasang-lasa mo, okay na at sa pasok sa budget mo. Ganun ang mga Pinoy, di ba? Yun. Ang Elsep Budbod ay pangalan ng anak ko. Elijah Sepia ang real name niya. So, Elsep, I named it after him. So, kasi ito nakapagpatapos sa kanya eh. Ito rin nakapagpatapos sa mga pamangkin ko. Kahit ganito lang to, maraming natulungan ang tindahan ko. Na kahit pamasa siya, natutuwa ako because sometime at night, sa gabi, makita niyo mga nakaparadang kotse, mga motor. Ang tiyaga ng mga customer ko, napapasalamat ko sa kanila kasi ayoko kasi ng pagkain hindi bagong luto. Gusto ko bagong luto. Diba? Yun naman gusto natin, yung mainit. Alam niyo ba, never kami makapagtaas dito ng plus 5 pesos. Sa totoo lang, in 14 years, piso-piso lang ang itinataas namin. I always consider the consumers na parang mahihiya pa nga ako sasabihin ng tao ko, tayo, magtaas na tayo, dagdag natin piso, 2 piso, kaya pa kaya nila yun? Yung ganon. Because syempre, iniisip mo yung they just want to get, to eat. And yet, mahihirapan sila, di ba? Or pwede naman silang pumili ng mga fast food. Pero pinipili nila to kasi nga marami yung serving, gano'n, yung pang-construction worker ang gusto kong pagkain. Sa mga nais magnegosyo na katulad ko, kung meron kang naipong pera, halimbawa, kung 20,000 lang yan, o kahit 10,000, umpisahan mo sa bahay mo. O sa mga maliliit na taong kakilala mo, huwag kang matakot. Kasi ang, kumbaga, lahat naman, pati ang buhay ay isang malaking sugal. Pero kung alam mo sa sarili mo, ito magugustuhan ng bibili sa'yo, sumugal ka. Huwag kang mag-alala kasi kapag gumagawa ka naman ng kabutihan, ibinabalik yan sa'yo, triple pa. Ayan, sa lahat ng mga kabudbud ko ng Elsep Budbod, ito po si Mosang, ay sobrang nagpapasalamat ako sa inyo. Hindi mabubuo ang isang bagay kung walang tumatangkilik. Sana'y lagi namin kayong nabubusog. Abangan ninyo, may mga bago pa kaming ihahandang pabudbud ko. Sa mga hindi pa nakakatikim, open po ang aking Elsep Budbods from Monday to Saturday, alas 11 hanggang gabi, hanggat meron pa kaming iluluto. Pag wala na po, pasensya na. Nakakatakam naman ang budbod rice toppings ni Mosang. Suportahan po natin ang negosyo niya mga ka-NG. And, gaya ng sinabi niya, basta't magpursige at magsikap, tsak na sigurado ang tagumpay. More negosyo stories up next sa pagbabalik ng Negosyo Goals.
alamin naman natin ang ating kapartner na si Benji na mukhang nag-e-enjoy kasama ng Jorge siblings. Benji? Hi, Miss A! I'm still here at Crisel Farmland in San Jose, Tarlac. As you can see, I can speak English fluently because I've been talking to these guys all the time. And I've been here for 3 hours. And it's hard. Nosebleed ako. Pero anyway, kamusta kayo at kamusta ba ang bonding ng magkakapatid? Ayun, yung bonding is, nakita po natin kanina, nakapag-basketball kami mga boys, and yung girls is nakapagluto. Minsan lang naman po makapag-bonding dahil sa amin pong mga madalas lang magkita-kita dahil nag-aaral pa ho. At least, dito is yung bonding talaga namin dito sa farm is talagang salo-salo po kami lagi. Tuwing kailan kayo nagsasama naman ng bonding? Yung, kasi kanina basketball sila, nagluluto, hiwalay. Eh yung sama-sama, ano usually ginagawa? Usually po kasi mga kami magkakapatid, mga nagbi-midnight snacks kami. Nako, alam ba nung magulang mo yun? Hindi po. Hindi, so ngayon alam na yun. Yun lang. So yun lang. Ano rin po, nanonood po kami ng movies. Pero napansin ko naman dito, Ivo, walang TV. Kasi alam natin mga kabataan ngayon, hindi mabuhay ng walang TV, walang screen na nakikita. Okay ba sa'yo na tuwing pupunta rito, walang TV, talagang complete bonding lang? Okay lang naman po kasi marami naman pong pwedeng gawin. Kahit po mag-swimming, mag-basketball, mag-billiards. Okay. Crisel, here at your farm, what's your favorite area? What's your favorite part here? So especially it's my horse over there. Your horse! Okay. So how many horses do you have? 3. 3? Did you name them? Yes. What's their name? Mocha, Vicky, and Bella. Mocha, Vicky, and Bella. Meron tayong talagang main game, pero meron tayong warm-up game. Ang game natin ay Sino. Okay? Kayo magsasabi kung sino yung merong character na ganito. Okay? Nako. Sino ang malakas kumain? Wala na, 4 4, so guilty. Ikaw yung nagbanggit kanina nag-midnight snack. Opo. He's Okay. always eating. Sino naman yung who's the serious type? Sige sa iyo Ay, ako. Sa'yo nakaturo serious. Sa ikaw yung serious. I'm Okay. Sino naman yung mahilig mag-aral? Who's always late? Namin na. May ganun Of talaga. course, no? you made me late for school. Ay, nako. So ikaw, bakit? Late na po nagising. Yung talagang everyday yan? As in, talagang may rason para malate? Hindi naman. Pero most of the time, ikaw. Sino yung maingay matulog? So, alam natin yung maingay matulog Pwedeng nananaginip or pwedeng humihilik. Humihilik lang. Ganun lang yun. Okay. Sino naman ang iyakin? Cry. Siyempre baby naman Ngayon naman, main game. Ito ang very classic game natin na charade. Okay? So kaya natin yan. Ang Team Veggie, kayo, Ivo, Jello, and Crisel. At dito naman yung Team Fruity, si Neon and Mika. Okay. Ganito lang ang mechanics natin So, magkakaroon muna kayo ng bato-bato pick. Kung sino yung manalo, siya na yung mauna. Tapos mamimili sa inyo kung sino yung arte, sino yung magbubula. Ito sample tayo. Okay, bato-bato pick muna. Sample lang. Isang bagsak. Okay, so panalo ka. Okay, ang mauna ay ang Team Veggie. Read. Good. One word. Yoyo. Okay. Sige. Fishing, Fishing. Oh, ang galing. Strong. strong. Galing. Spider-Man. Spider-Man. Wow. Spider. Wait, spider. Biking. English. Half. Time's up. Okay, time. 2 syllables. Eat.
Okay, time sa blue. Okay. We'll start now. In 3, 2, 1, go! Water. Star. Sword. Sports. 3, Sportsmanship. 2, 1. Slicing. Time's Cutting. up! Okay. So, meron silang 2 points. So, equivalent, to answer the question, so 10 points yun. So, nanalo ang ating team Veggie. Anyway, so ngayon, Miss A, back to you and I'll see you soon. Okay? So, magsi-swimming lang kami rito. Bye-bye! Oy, ang saya-saya nyo naman dyan. Next time, sama ako ha. Let's pause for a break mga ka-NG at magbabalik po ang Negosyo Goals. Sa pagnenegosyo, hindi mahalaga kung zero experience ka o expert na. Ang mahalaga ay kung paano mo ito sisimulan o paghahandaan. Katulad nga ng mag-best friend na si Jack at Zam. At ngayon ay makakasama nila sa kwentuhan ng ating kapartner na si Benji. Partner, asan ka? Good morning, Miss A, at sa lahat ng ating mga ka-NG. Andito tayo sa home of Neutrals PH sa mag-best friend na si Jack at si Sam. Okay, bigyan niyo ako ng konting background. No? Bakit beddings ang naisip niyo? Ba't hindi ibang negosyo? Paano nangyari ito? We chose beddings business po kasi unlike other businesses, parang mas low maintenance siya. Kasi since we're starting pa lang, nag-isip po kami ng products na hindi kami mape-pressure kung hindi agad mabebenta. So, beddings shop po yung napili At least namin. hindi napapanis. Hindi kailangan ng share. Yes po. Nung nag-start po kami, parang we spent almost 6 months yung paggawa ng product. Parang mula sa fabric, sa materials, at naghanap po talaga kami ng highly skilled seamstresses na quality po yung gawa para meron po kaming edge sa ibang like mga kompetensya sa market. As well as nag-add po kami ng mga features dun sa beddings namin na wala sa iba. Paano yung design? Yung design po ng bedsheets namin, ang makikita nyo po regular sa mall po, di ba po bedsheet po siya. Pero yung sa amin po, nilagyan po namin siya ng strap sa back. Okay. So, hindi na po kailangan bumili ng bed creepers kasi po, built-in na po siya. Okay. Tama, para hindi gumagalaw. Yes po, opo. Okay. So, ngayon ang mangyayari dito is, lahat ng ito ay website lang. Opo. Yes po. By order. Through Facebook and Instagram po. Then, ang target market po kasi talaga namin is yung mga hotels, resorts, Airbnbs. Plus, nag-allow po kami ng distributors and resellers. Pero wala pa kayong physical. Opo. Wala kayong shop, wala. Actually, meron pong mga malls na nag-offer sa amin to have physical store with them. Pero dinecline po namin. Hindi malaking kawalayan. For me, hindi naman po masyado kasi parang we're good naman po online since marami na po kaming regular clients na hotels, Airbnb and resorts. So ngayon, minimalist aesthetic concepts. Yun yung tawag sa design. Yes po. Please explain. Minimalist lang yung alam ko eh. As you can see po, yung mga colors na pinili po namin is neutrals po. Okay. Diba usually po, ang nakikita po natin sa market or sa malls is yung mga printed. Okay. So, kami po as a millennial and Gen Z, and yun po yung, yes po, trending po yun ngayon, di ba? Yung mga minimalist home, ganun po. So, naisip po namin na, why not, na yung mga colors na ilalabas namin is yung mga
neutral lang, hindi yung maraming designs, mga ganun. Yung pagtatrabaho nyo sa hotel, nakatulong ba yon? Malaking bagay ba yun na isa negosyo nyo ngayon, itong beddings? Actually po, opo. Kasi nagtatrabaho po kami dati sa isang 5-star hotel po, di ba po? So, yung nakita po namin kung ano yung quality din ng mga beddings doon. So, parang nagkaroon po kami ng idea na parang, makahanap ng ganong klaseng tela since na-experience po namin. So, parang mas advanced po kami doon na parang maghahanap kami ng same sa beddings po doon. Ito bang negosyong to ay mahirap na kailangan mong tutukan na hindi pwedeng yung isa magmumol, yung isa lalakwat siya, hindi pwedeng gano'n? Sa amin po, nagagawa naman po namin lahat. Kaya nga po, masaya din kami na meron kaming ganitong business. Okay, ano naman yung mga tip nyo doon sa mga zero experience na gustong sumabak sa ganitong negosyo? Take risk. Kasi ako, nag-take risk ako. Parang nung sinisimulan pa lang namin siya, nag-resign na agad ako dun sa work ko without assurance. Hindi mo pa alam kung ano mangyayari. Nag-resign ka na. Yes po. Yun ang risk. Nag-take risk po kasi talaga ako para may mag-focus full-time din sa business. And siya naman po, full-time mom siya. So parang kailangan niya rin pagtuunan ng pansin, syempre po yung baby ko, tsaka syempre yung oras ko po. So talagang din po ako, nag-put talaga ng effort para po mabuo. So meron kayong mga sacrifices? Yes po, yun po, exactly. O baka gusto nyo ma-invite sila kung saan at paano mag-order sa inyong negosyo. Kung gusto po nilang umorder or gusto nilang mag-reseller or distributor, gusto nila ng business to start, pwede po nila kaming i-message through Facebook and Instagram, Home of Neutrals PH po. So pwede rin kayong gumawa ng tela, ng suit, ano? Pwede. Papatay ako sa inyo. Ganyan po yun. Exactly. Neutral. Beige po. Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, ito malaking bagay yan, yung mga mag-best friend, pero hindi sila nag-aaway. So, back to you, Miss A! Kung tama ang diskarte mo, siguradong mahimbing ang tulog sa gabi knowing na ang negosyo mo ay nasa tamang path. More updates and stories sa pagbabalik ng Negosyo Goals. Mga ka-NG, gusto niyo bang manalo ng negosyo package mula kay Tatay Alvin ng bodega ni Tatay? Napakadali lang namang manalo. Una, dapat naka-like and follow kayo sa social media account ng Negosyo Goals. Pangalawa, sagutin lang ang tanong na anong episode binisita ni Ka-NG Benji ang bodega ni Tatay. Pangatlo, i-PM ang inyong sagot sa aming FB Messenger account kalakip ang inyong larawan na nanonood ng ating programa. Pang-apat, tumutok lang sa mga susunod nating episode para sa pag-anunsyo ng mananalo. Noong mga nakaraang linggo ay nakasama natin at napanood ang mga eksperto mula sa Global Dominion. This time, it is our distinct pleasure to welcome the President and Managing Director of Global Dominion, Ms. Patricia Poco Palacios. Global Dominion has been in the industry for more than 2 decades na. To the best of our abilities, we aim to transform lives for the better through our car and truck financing and refinancing services. Our vision is to make financing simplified, kaya convenient at mabilis. One can get approved for our refinancing or what we call our car or truck sanglao or CR in as fast as 24 hours. Application sa umaga, approval sa hapon. Basta kompleto ang documentary requirements kasama ng kinakailangang necessary unit inspections. About 60% of our borrowers are either business owners
or employed in small or medium-sized enterprises. And just this year, we grew to more than 115 branches from 84 branches nationwide last year. Na-hire na rin namin ang ika-1,000 empleyado noong December 2023 at still, we are still very active in sourcing and developing new top talents. We have been dedicating more time and effort to digital transformation, a critical aspect of our business. We see technology as a driver improving our operations to make loan applications simpler and more convenient, improving the customer experience. Aside from the usual automation in our internal processes, we plan to apply more innovation in marketing communications, credit assessment, disbursement, renewal, and even in gathering referrals. Alam naming hindi magiging madali ang aming expansion at ng transformation na ito. But with our values and purpose in our minds, hearts, and actions, alam din namin na hindi yun imposible. I would like to take this opportunity to share some #pwede pala stories, One of our Sangla ORCR clients in the beginning of COVID-19 pandemic, the lockdown, started his own car dealership business and now has 20 employees and has become an influencer na rin. Siguro nakikita nyo sila sa TikTok, sikat na siya. His hard work and dedication paid off and he is one of our strongest kapartners in the financing industry. His story continues to empower many Filipinos in achieving their goals and dreams. Talagang nagpapatunay na ang Global Dominion ay #kapartner mo sa pag-angat. Another story is that of our Truck Sangla ORCR borrower naman. Borrower pa din siya kasi he kept on renewing his loan for the 17th time as of now. And aside from being interesting, his story is also very, very inspiring. Kasi just from one truck, he now has 24 trucks and employs about 50 people. Talagang ginamit at pinaikot niya yung pera para mapalago ang kanyang negosyo na talaga namang nagpaangat sa kanilang kabuhayan. Just like both of them, we invite you to explore other financial tools and services that could help you start or expand your business, like Global Dominion Sangla ORCR. We believe here in Global that we will continue to be the financing company of choice to the community. Please join us in spreading more awareness of how powerful credit can be in improving financial inclusion. And you can do so by visiting our website gdfi.com.ph and sharing our story with your family and friends. Maraming salamat mga kapartner! Maraming salamat, Miss Patricia, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin ng inyong oras at sa pagpapaliwanag ng mga adhikain ng Global Dominion sa ating mga manonood. Hi, my name is Micaeli Jorge and I am the only sister of Crizel. I was 9 years old when Crizel was born. Nasanay na rin ako na puro boys yung kapatid ko. Pero as Crizel grows up, medyo nasanay na rin po ako and natuwa kasi parang ganito pala yung feeling na magkaroon ng little sister. Ganito pala yung feeling na maging ate. Mas naging aware ako sa mga dapat kong gawin, na andito ako as an ate na i-guide siya palagi. Pagdating naman po sa ACADS and school stuff niya ay doon naman po ako sobrang napaproud sa kanya. Kasi kahit na minsan po sobrang busy niya po, hindi niya pa rin po napapabayaan yung studies niya. And nakakapag-focus pa rin siya. Though lahat kami close sa isa't isa, iba pa rin yung bonding namin, kami ni Crizel, kasi kami lang naman yung babae. And we share a lot of stuffs na pagkakakommon namin pagdating sa mga
outfits. Nagtatanungan kami kung bagay ba yung ganito, bagay ba yung ganyan. Ako po yung palaging pumipili ng outfits niya pag lalabas kami. And minsan, after school, sabay po kami magdi-dinner. Tatanungin ko po siya, how's school? How was your day? And yun, magkukwento naman po siya about her day. And yun po yung pinaka nagustuhan ko po sa bonding namin, yung nagkakwentuhan po kami. Parang dun ko po na-feel yung pagiging ate ko, yung closeness namin. Sa pagnenegosyo, nagsisimula ang lahat sa isang ideya. Kaya naman, napakahalaga na paghandaan at pag-aralan ang anumang business venture na nais ninyong simulan. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo. Ito po si Miss A at ito ang Negosyo Goals. Gabay sa pagtupad ng inyong pangarap. Negosyo Goals would like to thank LuxLib, LuxSkin, Global Dominion Financing Incorporated, Casa Acuña, Burst Creative Studio, RK Customized Printing Services, Habi ni Nona, Primero Clothing Enterprise, Miss February Closet, Lozano's Kitchen, Cafe Chiquitos, Barapido, Mommy Lo Mio, Purple Hearts,